upang maging marapat at makubawa tayo. Panginoon Jesucristo, sa pag-aayos na iyong buhay para sa lahat, ipinamalas mo pagmamalasakit paghinga. Panginoon, kaawa. Panginoon Jesucristo, sa ipagkaligay sa kamatayan, ikaw ay nakisa sa aming mga kalagayan. Kristo, kaawa. Panginoon Jesus, sa iyo rin pagkabuhay, pinalataan mo ang aming pananampalataya sa walang hanggang buhay sa atin. Panginoon, kaawa. Kaawa nawa ng Panginoon Jesus sa ating kapatid na si Rosetta. Patawarin ang kasalanan na kanyang nagawa. Pagkabayan siya sa buhay na walang hanggan. Yuko natin ang ating ulo, manalangin naman. Ama namin na mapagkalingan, ikaw ay tawagin mapagpatawad kay Danya. Kami lumuluhod para kay Rosenda, na yung tinawag mo ang iyong kakapit. Pangunahan sa kanyang pag-asa ang pananampalataya. Mainatin nawa siya sa kanyang talalakay. Magkabing ng higayang pagpapakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magmahal sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkaiit ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung may pagkakaroon niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaroon sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapagalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus ba nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapigatian? Ang pag-usig? Ang gusto? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang sama? Hindi. Ang lahat ng ito'y kaya-kaya namin pasito ang alinang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na itinadamanaya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Dinggin mo o buon ang aking dalangin. Tapat ka ng matubig, kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin. Batid mo ng lahat, kami ay salaga. Ang diwang mahal. Panginoon aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Sa wala ng lahat, ang aking pag-asa. Kaya naman po, ako'y dinggin mo na. Ako ay umasa sa iyo ng tiwala. Na kung umagay, ipag-uumita. Yakong pag-ibig mo, kalughang dakila. Panginoon aking mahal, panalangin na langit ko'y pakinggan. Ikaw ang aking Diyos, ako ay luruan. Ang aking kasunod, ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo ay maging aking kamlaw sa aking paglakad, sa ligtas na lakad. Panginoon aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa wika mong banal, salamat po. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa puto mong banal.
Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga anak, maging handa kayo, sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong namimintay sa pagawin ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, upang pagdating niya mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na utang nagpapatay sa pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padulugin sila sa hapa at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung harapan niya silang handa. Dumating man siya aming gabi, madaling araw siya dumating. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya mapabayaan pasukin ang kanyang bahay. Kayo ba ay dapat tumanda sa pagdarating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan? Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka natin, Panginoon sa Kristo. Sige po, alam. Mga kapatidong Katoliko, mga kapatidong Kristiyano, sa ating lahat na nagkakatipon sa simbahan dito ni San Juan Bautista, si Rosetta Mandami, kasama ang Spirito Sisters ng Highway Cafe, Catalina, Mercedes, Delfina. Meron silang common denominator. Una, sila po ay magkamag-anak. Sila po ay magpipinsang buo. Sila po ay aking mga lola sa pamilya Mandabi at pamilya Manuel. Ikalawang denominator nila, sila po ay mga dalaga, certified virgin. Tumandang dalaga, matatanda dalaga. At ikatlong common denominator po nila, sila po ay mga teachers. Retired teachers. Hindi basta-basta teacher. Hindi basta-basta retired teacher. Sila po ay mga kinikilalang teachers. Si Miss Rosenda Mandami, sino ang makakalimot sa kanya, sa kanyang mga naging estudyante at sa amin ang mga kapunihan? Kinikilala siya bilang mahigpit na teacher, strict ang teacher, at nakakatakot na teacher. Kapag nandaki ang mata ni Lola Enda, walang sino man ang gugustuhin sumalubong sa kanya. Sa sandaling mandaki ang kanyang mga mata, kumanda ka. Hindi ka makakataka sa kanya. At kung bakit naman nalalaki ang kanyang mata, sapagkat meron siyang nakikita, hindi tama na ginagawa mo. Naroon ang hawakan ang buhok dito na perote, sabi na napakasunit. Pero kung titinalangin ang mga sinaunang teacher, ang lahat ng iyon, ma-appreciate natin sa ating paglaki. Kaya pala sila ganoon natin. Hindi dahil gusto lang magmasunit. Hindi upang takutin nila tayo, kundi upang disiplinahin nila tayo. Ang disiplina natin lahat na narito ay galing sa mga teachers natin noong araw. Sa tingin natin masukit, pero hindi po. Paraan po nila yun ng pagdisiplina sa atin. Pasalamat na lamang sila
hindi sila naging teacher ngayon. Kung ang pamamaraan nila noon, i-apply ngayon, o Diyos ko Santo, sa sandaling makakalita na maraan, ang mga magulang at unang susugod sa paaralan upang awayin ang nasabit ng Diyan. Hindi pwede wala tayong teacher. Sa katunayan, ang unang paaralan natin, ang ating mga tahanan. Ang unang teachers natin, ang tatay at nanay natin. Kaya ingatan natin ang ating pamilya. Huwag niyong ipagpapalit ang iyong pamilya kung kanino man. Ang pamilya ang pundasyon ng ating buhay, ng ating pagkatao. Pero hindi dapat magtapos ang lahat sa pamilya sa loob ng tahanan. Kaya sa wikang Ingles, sinasabi, charity begins at home. Doon naman nagsisimula. Kinakailangan natin lumabas ng tahanan, lumabas ng ating pamilya, at sa paglabas natin, nagayan ang ating mga pangalaman, nagayan ang ating mga teachers. Ako po, 13 taon na po ako sa pagkapalit. Every time ako magmimisa, hindi ko nakakalimutan magtitiin sa altar ng Panginoon. Ang mga teachers, lalo-lalo na po ang mga naging teacher ko. Sila po ang bumubog sa akin, lalo din sa paraan ng aking pag-iisip. Hindi lamang po yun. Teacher po ang mga lola ko, at teacher din po ang nanay ko. At masasabi ko, teacher din po ako sa pagkapalit ko, na ang tinuturo ko ang pananampalataya Kristiyano. Pangalawa, sana pagsulikapan natin estado ng ating buhay. Hindi kinakailangan mag-asawa, hindi kinakailangan magbahay o magpano, hindi kinakailangan maging matandang binata o dalaga. Ang ibig ko pong sabihin, huwag kayong magpatanay sa ahos. Kinakailangan po natin magdesisyon. Kung bakit kinakailangan magdesisyon sapagkat ang tawag sa atin, magpakabanal ka. At paano ka magpapakabanal? Mamili ka sa estado ng buhay. Buhay mag-asawa, buhay pagpapakit natin, o buhay binata talaga hanggang sa pagtanda. Opo, biyaya ng Diyos ang pag-aasawa, biyaya ng Diyos ang pagpapakit pagkaman, at biyaya din po ng Diyos ang pagiging matandang binata at matandang dalaga. At ikatlo, yung ating kinalanan niya ngayon, yung katayuan mo sa buhay, huwag mo yung ipagpapayawan, huwag mo yung ipagpamalaki. Wala namang bumabata sa atin eh. Tumatanda mo tayo. Nagtataka nga lang ako sa marami sa inyo kapag natatawag tayo matanda. Para po bang nagpapanting ang inyong mga tainga, Father, ang sakit naman. Bakit? Sumpa po ba ang pagtanda? Hindi. Bahagi yan ng buhay. Karunungan yan ng Diyos. Ang pagiging matanda, biyaya, para kanino? Sa mga nakababata. Kaya na sinasabi sa atin ng mga matatanda, anak, papunta ka pala, pauwi na ako. Sino ang madaling makalimot? Hindi ang mga matatanda. Ang madaling makalimot ang mga bata, sapagkat ang mga bata kulang sa karanasan o walang karanasan. Hindi kakuha ng mga matatanda. Babad sila sa karanasan. Kaya sinasabi, the wisdom of the old, ang karunungan ng mga nakatanda. Kaya huwag naman ay kahiyaan ng pagtanda. Hindi niyo po kinakailangan magkulay ng buhok sa inyong pagtanda. Ang pagiging puti ng ating mga buhok, sign of old age. Pero sana, tumatanda tayo na meron kang pinagkakatandaan. Napakasakit. Marinig sabihin sa iyo, tumatanda ka na wala